Isa-isang sinagot ng testigong dating state auditor ng COA ang tanong ng senator judges sa Day 13 ng impeachment trial ni VP Duterte. Kasama dyan ang tungkol sa umano'y confidential agents. Nakatutok si Daniel Manalastas. Ang mga senator judge naman ang kumumpronta sa testigong si Attorney Roderick Wamil na dating state auditor ng Commission on Audit para sa Intelligence at Confidential Funds sa pagpapatuloy yan ng talakayan sa Article 1. Ilan sa tinumbok nila kung pwede ba talagang busisiin ang confidential funds at tungkol sa mga panuntunan tungkol dito. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Pero tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung may mga kaduda-duda nang napansin sila Wamil sa confidential funds ng Office of the Vice President tulad ng mga questionableng mga pangalan at pati na rin pinaggasusan ng mga umano'y pang-medikal. Bakit hindi nila sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman? Pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung. Dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Ang hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential. Sinuri po ba ng COA ang bawat purchase at payment? Alin po dito yung supported at allowable? Ang pinagbasehan po namin ng findings yan is yung sinamit po nilang documentary evidence of payments. Isa pa sa inungkat ng mga senador kung kinakailangan ba talaga ilagay ang tunay na pangalan ng mga intel agents o informers na tumanggap ng confidential funds sa OVP. Sabi ni Wamil, tahimik ang patakaran sa usapin. Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Amy Marcos, nasita si Wamil. Habang sa pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla, inungkat ang tungkol sa confidential agents. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Doon sa It's either yes definition, po ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer. Ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat guerrilla. I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Ang wala pong provision as to that po sa Joint Circular, Your Honor. Isa naman sa dinigdik ng mga senador sa defense team kung totoong tao ba ang mga naglutangan na pangalan sa confidential funds. Tulad na lang nina Piatos, Andy Lim. I would like to answer a question, Your Honor, but that is part of the legal strategy which you will see. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Raffy Tulfo kung may conflict of interest ba si Attorney Michael Powa matapos ang pagpunta umano sa Commission on Audit para makipag-usap umano sa sinasabing audit query at para mag-represent ngayon si Powa sa impeachment trial sa pinag-uusapang confidential funds. Siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. Attorney Powa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. I believe there is no conflict with Sa susunod na linggo ay pagpapatuloy ang paglilitis. Daniel Manalastas, IBC News.